So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun siya sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally. Kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million, Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may ano, sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po, babasahin ko na po. Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahon yun ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe ng sa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Binarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation Okay. Anong role dito ni Engineer Bernardo?
Si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek niya, Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po. No? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of J.M. Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po. And kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po tinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po'y galit na galit sa dalawa at sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yun po ang magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, J.M. Ramos. Sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po kasi po kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung... So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC? Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin. Kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. At inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko po yung dalawang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan niya kung dyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ilang ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang Kailan basta na may birthday okasyon mo? po September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year, o GMC this year? po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall Last kung ano year, po nauna. 2023? Parang 2023 po yata or 2024. 24. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may Tapos kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po Your Honor. Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Iyon po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa
malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam, ba't di mo inalam? Yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Magkano yung Patek? Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Kaya pa-order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa bangko, peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally. Kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun.